Ang lalaking ito ay laging gumagawa ng mga push-up buhat ang 200 kilo na bato sa kanyang likod. Ang kanyang mga balikat ay napakalapad na parang mga pakpak na nakabuka. Siya ay napakalakas ngunit pinasuot siya ng kanyang master ng sapatos na bakal at hiniling na punuin ng tubig ang mga balde mula sa paanan ng bundok, umakyat ng libu-libong hagdan, at punuin ang pinakamalaking drum sa tuktok. Napakahirap maglakad ng suot ang sapatos na bakal. Nang mahulog pa siya sa hagdan, nakita niya na ang kanyang mga senior student ay madaling nagbubuhat ng tubig. Nang makita ito, tahimik siyang nagpatuloy sa pagtatrabaho, pinipigilan ang kanyang galit. Pagsapit ng tanghali, napuno na ng kanyang mga kasama ang kanilang mga drum, ngunit halos hindi pa niya napupuno ang kalahati ng drum. Pinagtatawanan siya ng mga senior student. Inakusahan siya ng master ng pagiging tamad at nagbabala na kung hindi niya pupunuin ang drum, palalayasin siya sa Shaolin Temple. Lumuhod siya at nagsimulang humingi ng tawad dahil ang pangarap niya ay matuto ng kung fu sa Shaolin Temple. Pagkatapos ay nagsimula siyang magdala ng tubig ng walang tigil. Nang mapuno na niya ang drum, ang balat sa kanyang mga balikat ay nabalatan na. Ang kanyang mga binti ay sobrang pagod na kaya mahirap humakbang kahit isang hakbang. Habang nagpapahinga siya, muling dumating ang master at inutusan siyang magsibak ng kahoy. 2 taon na siyang nasa templo ng Shaolin, ngunit hindi pa rin siya natututo ng anumang mga pamamaraan ng martial arts. Sinimulan niyang ilabas ang kanyang galit sa kahoy. Pagkatapos ay dumaan ang isang lasing na monghe. Agad na nakita ng monghe ang problema sa kanyang mukha. Ipinaliwanag niya na ang pagpuno ng tubig at pagsibak ng kahoy ay bahagi ng pangunahing pagsasanay sa Shaolin. Pinapalakas nito ang mga kamay at binti. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan niya. Lumuhod siya sa harap ng monghe at nagmakaawa na maging disipulo niya. Sinabi ng monghe na hindi niya alam ang martial arts, ngunit ang pangunahing lakas ng lalaki ay kamangha-mangha. Lubos na humanga ang lalaki sa mga pangunahing pamamaraan ng monghe. Kinabukasan, sinubukan niyang gayahin ang mga galaw ng monghe na parang lasing, ngunit sinabi ng monghe na mali ang ginagawa niya. Pagkatapos ay lumapit ang monghe sa hagdan at ipinakita ang tamang galaw. Sinubukan niyang kopyahin muli, ngunit muling nahulog. Pagkatapos ay nakita niya ang 2 monghe na patungo sa bundok. Tahimik niyang sinundan sila sa isang kuweba. Nakita niya ang isang matandang lalaki na tumatanggi sa pagkaing dala ng mga monghe. Pagkaalis ng mga monghe, sinubukan ng matandang lalaki na kumuha ng tinapay. Tumulong siya sa pamamagitan ng pagpulot at paglilinis ng tinapay mula sa ibaba at inalok ito sa matanda, ngunit tumanggi ito. Kaya kumain siya ng kaunti at pagkatapos ay ibinigay ang natitira sa matanda. Sa pagkakataong ito, tinanggap ng matanda ang pagkain at sinabing magdala ng alak bukas. Kinabukasan, palihim niyang dinalhan ng alak ang matanda. Ipinaliwanag ng matanda na pinag-aaralan niya ang Lion's Road technique na magpapalaya sa kanya mula sa kanyang mga tanikala. Pagkatapos nagtanong ang matanda, alam mo ba ang kung fu? Sumagot ang bata, 2 taon na ako sa Shaolin. Pumupunta ako araw-araw pero nagsisibak lang ako ng kahoy at nagdadala ng tubig. Galit na sinabi ng matanda, sa Shaolin, bawal ang pag-aaral ng kung fu sa unang 5 taon pero kung magdadala ka ng alak araw-araw tuturuan kita ng martial arts. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang bata. Agad siyang lumuhod at nagpasalamat sa kanyang bagong master. Sa wakas, matututo na siya ng kung fu.